May mga kasinungalingang kayang ipaliwanag sa papel, pero kapag tao na ang nagsasalita, doon lumalabas ang bitak. Hindi na imbitasyon ang dumating kinaumagahan. Isa na itong formal na paanyaya, harap-harapan, walang dokumentong ihahain, walang file na ipapakita. Mga tanong lang, mga sagot na kailangang manggaling mismo sa bibig. Tahimik ang boardroom, mas tahimik kaysa dati. Walang nagbibiruan, walang nag-aayos ng papel. Parang lahat ay may alam na hindi pa binibigkas. Naupo ang lalaking mukhang mabait sa gitna ng mesa. Maayos ang suot. Diretso ang likod. Pareho pa rin ang mukha, kalmado, kontrolado, pero may kakaiba sa mga kamay niya. Bahagyang nanginginig. Isang detalyeng hindi napapansin ng lahat maliban sa mga taong sanay maghintay. Nasa gilid si Elena. Hindi siya nakapwesto sa sentro. Hindi siya ang haharap. Hindi siya ang magtatanong. Sa pagkakataong ito, siya ang makikinig. Nagsimula ang usapan sa simple. Mga proseso, mga desisyon, mga pangkalahatang tanong. Maayos ang sagot ng lalaki. Mabilis, technical, parang handang-handa. Hanggang sa may isang tanong na hindi inaasahan. Paano ninyo nalaman ang detalye ng kontratang iyon bago pa ito opisyal na maipadala? Isang iglap lang ang lumipas. Pero sapat iyon, napahinto ang lalaki. Isang kisap mata, isang paghigop ng hangin, isang sagot na minadali. Base sa naunang usapan, naputol siya. Hindi dahil may sumingit, kundi dahil mali ang detalye. Napatingin ang isa sa board. May nagtaas ng kilay. May bahagyang napaupo ng tuwid. Hindi pa akusasyon, pero malinaw na may hindi tugma. Sinubukan niyang itama. Mas naging detalyado ang paliwanag. Mas humaba ang sagot. Mas lumalim ang teknikalidad. Pero sa bawat dagdag na salita, mas lumulubog ang kwento. Sa gilid, napapikit si Claudia. Hindi dahil sawa, kundi dahil alam na niya kung saan patungo ang lahat. Tumayo si Mang Arturo. Hindi para mangaral. Hindi para magpakita ng ebidensya. Isang linya lang ang sinabi niya, mabagal at malinaw. Kapag pilit mong pinapaliwanag ang kasinungalingan, lalo mo lang itong inilulubog. Tahimik ang silid. Hindi mayabang ang linya. Hindi mapanira. Pero totoo. Sinubukang bawiin ng lalaki ang kontrol. Umayos ang upo. Tumikhim. Ngumiti ng bahagya. Pero hindi na bumalik ang dati niyang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, siya ang nagmamadali. At kapag nagmamadali ang sinungaling, lumalabas ang totoo. Nagpasya ang board na ituloy ang mas malalim na review. Hindi pa hatol. Hindi pa parusa. Pero malinaw na hindi na sapat ang paliwanag. Pagkatapos ng meeting, tahimik na naglakad palabas si Elena. Walang tagumpay sa mukha. Walang galit. Sa labas, naghihintay si Mang Arturo. "Pa," sabi niya mahina, hindi na niya kayang kontrolin. Tumango si Mang Arturo. Kapag hindi na kayang ipaliwanag ang kasinungalingan, sagot niya, malapit na iyang bumagsak. Sa loob ng gusali, naiwan ang lalaking mukhang mabait, nakaupo, tahimik. Hindi na nakangiti. Hindi dahil nahuli na siya, kundi dahil alam niyang hindi na siya ligtas. Isaya 46:4. Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas. Isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. May mga sandaling ang katahimikan ay hindi na taktika kundi hudyat. Hudyat na ang kasinungalingan ay napapagod na ring magkunwari. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa salikod ng Dura at Dugo. Kung naniniwala kang darating ang araw na hindi na kayang ipaliwanag ang mali, isulat sa comments ang salitang Kasmart. I-share mo rin ito sa isang taong matagal nang naghihintay ng liwanag at abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Dahil sa susunod, hindi na paliwanag ang hahanapin, kundi pananagutan. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.